sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, October 1, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pasig River Project tatanggap ng 2025 Asian Townscape Award. Piso per kilong rollback sa LPG, umarangkada na. Pastor Apollo Kibuloy isinugod sa ospital dahil sa pneumonia. Congressman Kiko Barzaga ay nirekomendang tanggalin sa Military Reserve Force. Tracker teams binuo ng PNP para tugisin ang mga sospek sa Barayuga killing. Halos 300 aftershocks naramdaman kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, napili ang Pasig River Urban Development Project bilang isa sa recipient ng Asian Townscape Award. Isang pagkilalang ibinibigay sa mga lungsod at mga inisyatiba na nagpapakita ng kahusayan sa urban design and sustainable development. Ayon sa UN Habitat Regional Office for Asian Pacific, ang proyekto ay napili matapos ang maingat na deliberasyon sa panahon ng jury meeting noong September 17 sa Fukuoka, Japan. Ang award ay formal na ibibigay sa Hong Kong sa November 27, 2025. Kilala bilang Pasig Bigyang Buhay Muli. Ang proyekto ay isang long-term effort para maibalik ang ecological health ng ilog at gawin ang 26 na kilometrong waterways bilang hub para sa transportasyon, komersyo, turismo at libangan. Habang nagbukas din ng espasyo tulad ng walkable at bike-friendly corridors sa mga pampang nito. Project yan ni Secretary Jerry Acosar. Ganda, ang ganda nito talaga, kumbachero. At saka iba talaga yung pag si Sec Jerry Acosar, pag tumingin sa isang lugar, kumbaga naglalakbay kaagad yung nadidesign kaagad sa isip niya kung ano yung maganda para doon. Totoo yan. Ayan, tingnan mo na yan. Kaya tatanggap kaagad ng anong tawag? Asian Townscape Award. Alas 6:07 na ng umaga, sinalubong ng rollback ang presyo ng liquefied petroleum gas sa unang araw ng Oktubre. Batay sa anunsyo ng Petron Corporation at Regasco, piso kada kilo ang bawas presyo ng kanilang LPG simula kaninang alas 12:01 ng hating gabi. Katumbas ito ng 11 pesos kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Kayang-kaya ng math ko yan. Piso times 11. 11. Bunga ito ng panibagong pagbaba sa international contract price nito ngayong buwan ng Oktubre. 6:07 ng ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon kila. Isinugod sa ospital ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa ulat ng Bureau of Jail Management and Penology na inilabas kahapon,
Dinala sa isang public hospital si Kibuloy noong September 11 matapos mahirapan sa paghinga. Batay sa paunang resulta ng naging medical check-up ni Kibuloy, tinamaan ito ng community-acquired pneumonia. Kinumpirma naman ng BJMP na stable na ngayon ang kalagayan ni Kibuloy na naharap sa kasong qualified human trafficking. ACS Balita. Alas 6:08 na ng umaga na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Inirekomendang tanggalin bilang reservist ng Philippine Army si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sinabi ni Army spokesman Colonel Louis Di Maala kasunod ito ng social media posts ni Barzaga na humihikayat sa mga uniformed personnel na kumilos laban sa pamahalaan. Sa naturang post, sinimok ni Barzaga ang mga tauhan ng AFP at PNP na makiisa sa nagdaang malawakang rally laban sa katiwalian noong September 21. Kinumpirma ni Di Maala na enlisted si Barzaga sa Reserve Force noon pang July 10 ng nakaraang taon. Sa ngayon po, he was recommended for delisting, and this will go through the process, and it will be confirmed by approving authority para ma-finalize yung kanilang recommendation for delisting sa roster ng Reserve Force. Yung bang final approval kanino humanggagaling? Sa level lang po ng Commanding General ng Philippine Army. Sa level lang po ng Commanding General ng Philippine Army yung delisting ni Representative. Ang tinig ni Army spokesman Colonel Louis De Maala. Alas 6:10 ng umaga. Maimbuntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Bumuo na ng tracker team ang PNP para tumutok sa pag-aresto kay dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa kaugnay ng pagpatay kay retired Police General at PCSO Board Member Warren Barayuga noong 2020. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Milencio Nardates, pamumunuan ng Criminal Investigation and Detection Group ang tracker team para ipatupad ang warrant of arrest laban sa mga akusado. Bukod kay Garma, kabilang sa mga pinaaresto sina dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo, Jeremy Zapata alias Tox at Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza at Nelson Enriquez Mariano. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu. Kasunod dito ay 300 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS sa panayam ng DZRH. Sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na umabot sa 282 aftershocks ang kanilang naitala na may lakas na magnitude 4.9 hanggang 1.4 hanggang kaninang alas 2 ng madaling araw. Nakikitang pinagmula ng pagyanig ang paggalaw ng isang active fault na nasa karagatan. It's an offshore active fault. So walang main kasi nasa dagat po yung gumalaw. So offshore yung gumalaw. Mabuti pala't mababaw lang. Yes, 5 kilometers to nasa dagat. Kaya nagpalabas po tayo ng tsunami information, minor sea level disturbance, and nilist na naman natin ito at 1:20. Ang tinig po ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, makikita sa post sa iba't ibang social media sites ng ating mga kababayan diyan po sa lalawigan ng Cebu ang nakatatakot na malakas yun, pangyayari. 6.9. Opo, halimbawa yung pagbagsak ng isang simbahan. Ayan, yung simbahang sa San Remigio, Cebu. At may mga iniulat na rin po na casualties. Maghihintay tayo ng follow-up report mula sa ating mga... Yan yun eh. Hindi, pero meron pang isa, yung talagang bumagsak kumbatyero na Heritage Church. Grabe, ano? Ayun. Sus Mario Joseph. Bali, ano ito? Mga alas 10 ng gabi, ano, Yuel? Exacto. 9:59. 9:59 to be exact. To be exact. 9:59 at kanina may mga niulat ng patay. Mother, ilan yung binanggit kanina? 17?
17 na. Meron ng 17 iniulat pong namatay sa malakas na lindol na ito. 6.9. Yung July 16 killer quake, ilan ba yun, kumbatsero? Parang ganun din eh. Parang 6.9 din yata yun, ano? Alam mo yun. Ayan, tinan mo, sa tulay, mga nagmumotor, Yan yung Mactan Cebu Bridge, kumbatsero. Yung magandang tulay. Grabe, lakas ng... Pagka hindi ka nahintakutan, talagang puro Panginoon ang maaalala natin kapag pag ganyan, ganito. Tingnan mo, yung video ay nasa dashcam ng isang sasakyan. Yes. Sa harapan niya ay may mga motorsiklo. Ayun, talagang tumigil Talagang parang duyan na iniindayog yung yung tulay. Mga kwento, mga ilang segundo yung lindol, Yuel. Mamaya nga, kukuha tayo ng update sa Pbox. Hingi rin tayo ng update sa local government ng Cebu. Baka pwedeng makontak natin si Governor Barik 4, no? Hingi tayo ng update kung ano ng mga... Ayan pa yung mga video ng pangyayari ho dyan. Sa mga kagigising lang ngayon, kabubukas lang ng kanilang mga radyo at telebisyon. Isang malakas na lindol po ang tumama dyan sa Cebu. At ito po ang mga initial na mga report na natatanggap natin. Ang epicenter ay sa Bogo. Sa Bogo. Bogo, Cebu. Tectonic in origin. Ito pong lindol na ito. Meron nga ako nakitang video, kumbatsero, na may international pageant pa parang beauty contest. Nangyayari sa isang hotel yate. Talaga namang grabe po. But of course, ang pinaka-importante na makuha natin kung may mga kababayan ba tayong nadisgrasya, sabi po nitong yung at least sa initial monitoring, 17 ang casualties. Matindi ito. 6:15 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:18 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Suportado ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang ginagawang reforma sa Bureau of Customs sa ilalim ng liderato ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayon kay FFCCI President Victor Lim, sa harap ng mga isyu ngayon sa bansa ay malaking ginhawa na mayroon pang tulad ni Commissioner Nepomuceno na patuloy ang pagsusulong sa integridad at good governance. Handa rin anya ang FFCCI at buong business sector na makipagtulungan sa Bureau of Customs para sa pagsasakatuparan ng mga reforma, pagpapaigting sa kampanya kontra smuggling at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. 6:19 na ng umaga, achi ahya lakyam chapkauhun. Giniit ni Senador Bato de la Rosa na ang hindi pag-uwi ng bansa ni dating ako Bicol Representative Zaldico ay palatandaan ng pagiging guilty. Ayon kay De La Rosa, kung totoo na walang kasalanan si Ko, ay dapat na itong bumalik ng bansa para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Binigyan din ni De La Rosa ang pagbibitiw ni Ko bilang kongresista ay hindi nangangahulugang absuelto na siya sa kaso. Binanggit din ni De La Rosa na sa susunod na pagdinig ng Senado ay maghahain siya ng motion para ipatawag ang nagbitiw na congressman. Flight means guilt? Flight is a sign of guilt. Flight means guilt? Meron ba yun? Kayo nga, sir. Oo, kasi kung innocent ka, you have to fight for your innocence before anybody.
any particular investigating agency, harapin mo. Hindi mo maiwasan mag-isip ang tao na bakit ka umalis, bakit ka lumayas, may kasalanan ka ba? And then clarification, sir, ipupush po ninyo na ipatawag siya ng Blue Ribbon Committee? Yes. Next hearing, I will move for his invitation. Yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa habang tinatanong ni Raymond Dadpaas. Parang boses babae si Raymond. Flight, flight means guilt or flight is a sign of guilt. Kaya lang ayaw nga mag-flight Ayaw nga mag-flight back to Manila Yung tinutukoy nila, yung pag-alis sa Pilipinas. Kaya lang, nung umalis sa Pilipinas wala pang kontrobersya noon Saka wala pang kaso. Wala pang kaso noon So, ayaw niyang mag-flight back to Manila. So, yun ang issue ngayon. Kaya siya ay tinuturing na guilty ni Senator Bato de la Rosa. Antabayanan po natin ang mga update. Inuulit natin sa mga kabubukas ng kanilang mga radyo at teleradyo at cellphone. Marami na mga sumusubaybay talaga. Cellphone, no? Cellphone, yes. Meron pong malakas na lindol na tumama dyan kagabi sa lalawigan ng Cebu. 6.9. Magnitude 6.9. At may mga patay. May mga iniulat pong casualties kaagad, fatalities sa malakas na lindol na yan. Yuel, andyan na ba ulit ang FIVOX? Mother? Gusto rin nating update tayo. Yun muna tayo. Doon muna tayo. Yung iba saka na. Kasi gusto natin tutukan yung pangyayari diyan. Especially may mga balita akong batsero na may mga tulay na nagbagsakan. Kaya nga. Tapos medyo hirap din sila sa communication dahil may mga lugar na walang kuryente kung batsero. Medyo malawak ho ito. Ayan, tingnan nyo yung kung paano inuga ng lindol na ito yung tulay. Ayan tingnan mo. Hindi makabiyahe yung mga nakamotor Talagang tumigil na, nakatigil na, nabuwal pa. Yes. Sa lakas. Sobrang lakas, ano? Oo. Tama ka, kumbatsero, yung 6.9, yung July 16th killer quake noon, 1990, halos ganito nga rin kalakas yun. Ganito. 6.9 din nga yata yun. Saka ang napapansin natin kapag ang lindol po ay naganap ng gabi. Nakadalasan naman ay gabi. Andyan ang damage, ang casualties lagi nandiyan sapagkat hindi react agad. Yung iba tulog, yung iba dahil madilim. Ayan. Buti nga ito, hindi pa masyadong sa katerikan ng gabi. Alas 10 pa lang. Kalaliman ng gabi. Pero yung mga pag-responde sa gabi, yun, medyo hirap din. Nawala kagad ang supply ng kuryente. Sa lakas kasi ng lindol, malamang may mga linya na kagad na bumagsak. At ito pong nangyari sa Cebu ay naramdaman din sa maraming mga lugar, halimbawa sa Biliran, sa Leyte, sa Iloilo. Kung batsero, meron ako nakitang video na parang kondo siguro yon, tapos sa ibabaw may swimming pool. Umawas yung tubig nung gumano yung tubig Talaga. Kaya talagang kapag ikaw ay nasa condominium, nasa mataas na lugar, nasa mataas ka, ikaw yung isa sa pinaka makakaramdam kahit na sabihin nating magnitude 4 lang yata, 4.5 doon sa bandang Iloilo ang naitala. Ngayon pa lang ho tayo nakakakuha ng mga ngayong lumiwanag na unti-unting lumiliwanag. Dahil ho sa naging sitwasyon nga dyan, nagdilim kaagad ang buong kapaligiran sa lakas ng lindol na yan. 6.9, magnitude 6.9. At ang epicenter, anong bayan, kumbatsero? Yung Bugo. Ayan, ito po yung ilan sa mga initial videos na nakuha ng MBC DZRH News. Grabe ang pinsala talaga. Grabe, Grabe po ang pinsala ng lindol na yan. Samantala, sa ilan pa nating mga balita, ito, kuha tayo ng update mula sa ating station manager ng DZRH News FM Cebu, si Louie Reyes. Alamin natin, kuha tayo ng update. Louie! Mayang buntag, Louie, si Ka Jerry at si Ka Tunying ito.
Ka Jerry at ka Tonyeng, good morning po. Good morning. Yung tagapakinig. Good morning. Kumusta? Anong mga update? Anong latest na natatanggap ninyo mga report dyan? Sa ating bayan, sa municipality of Medellin where the station is located, more than 10 fatalities, marami mga bata. 10? Sa Medellin? Medellin. Yeah, Medellin. 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 Yeah. Yeah. At sa Medellin, dalawang bridges ang no longer passable, no? Hindi na madadaanan ng sasakyan. At sa yung aming pier dito, ang Bantalan, ang mga truck na unload from the Rolo, hindi na makadaan doon sa town proper, the usual route. Dito na sa kabilang dako, ibang daan na kabilang dadaanan. Dahil doon sa tulay. Ano yung bumagsak, Louie, yung tulay? Hindi naman, pero yung ano niya, yung sa baba, yung approach niya, yung nasira, hindi pwede pa dalawang bridges yan. Tapos ang ibang problema pa dito sa amin sa Medellin, dahil walang kuryente after the quake, walang tubig, so marami ang mga after effect aside from the aftershocks. Ang aftershocks marami. In fact, at 3:31 this morning, we had an aftershock na siguro abot ng 4 or 5 ang intensity. At 4:20, again, the same intensity ang na-felt namin. Until now, going on pa. By the way, Katunyeng at Kajeri, nandito ko ngayon sa I just came from Bugo, no? Bugo is the neighboring city of Medellin. It's 13 kilometers. Yan yung di ba? Yan yung epicenter sa Bugo. Yes, that's right. In fact, ang maraming mga damages po doon, yung mga city streets, nag-create ng humps malalaki, parang mga bundok na yung mga roads. So hindi no longer passable. So, nag-rework mga traffic, Ano yun? Parang mga umangat ang lupa o ba nabiyak ang lupa? Yeah, that's it. Nabiyak. Explosion sa baba. Grabe, no? Siguro ngayon na medyo maliwaliwanag na, makakakuha na tayo ng mga pictures and videos dyan. Pero ang sabi mo, Louie, ito may pinapakita tayong video, yung tuktok ng isang simbahan bumagsak. So yung sa initial report ay meron kaagad 10 diyan sa Medellin. Actually, labing-isa kanina ng mga 4 o'clock. Labing-isa? Okay. Labing-isa dahil may isa pang added sa isang barangay. Casualty. Tatlo yung sa barangay Curva, Lamintaksor, at saka sa Hibitmil. Tatlo. Yung Hibitmil is the fantastic island tourist destination nandito. It's an island barangay dito sa Medellin. Sa Medellin, Alas 10 ito, mag-alas 10 na nangyari kagabi. Ikaw ba, gising ka pa ba nung mga oras na yan, nung lumindol? Yes. No. Actually, I slept siguro mga, I pray my rosary, siguro mga na yun, and I prayed 9:10. So natapos ako mga 9:40, mga 30 minutes. Doon, diretso na ako sa hindi ka na natulog na ako doon. So natutulog ka na. Natutulog ka na nung lumindol. Yeah, inside my room, tabi din ng station, nasa tabi ng station. So ginising ka ba nung lindol, Louie? Yes. Yeah, I was awakened with the quake. Yeah. Malakas talaga. Malakas, very, very. Mga gaano katagal to, Louie? Mga ilang segundo o umabot ba ng minuto? Siguro minuto siguro. Parang isang saglit, mga 20 to 30 seconds. Then again,
parang haba na yung ano niya. Tapos umulit-ulit, paulit-ulit. First time ko na experience yung ganun eh. Nasa kwarto ka nung mangyari, may mga nagbagsakan ba doon sa loob ng kwarto mo? Yung electric fan ko, dahil electric fan lang muna yung ginagamit ko. Nagbagsakan na yung mga at pati yung ibang mga gamit ko sa loob ng kwarto. Okay, dyan sa... When I get inside the station, yung mga PC na bagsak na yun at saka yung console namin. Sa Bogo, Louie, anong initial report ng casualties? Sa casualty, marami dyan. Pero ang chief ng MDR, ng CTRD, City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang head nila na si Rex Igot, nang tinanong ko po ngayong umaga, ayaw na magsabi, pero gusto ko sana makita kahit ano lang, yung ano lang ba, sketchy lang or yung initial report lang kung as to the number of casualties. Ayaw niya, I will call you. Sabi ko, no, DCRH will call you, just give me your number. Kaya ipinasa ko ni Mama Lou Cabral yung number ng Pepe, ng City PRRE mo ng Bugos, okay? The Vice Mayor was also there. I talked to him for a while before I left Bugo. Now I'm in San Remilio because in San Remilio, you know what happened? May ongoing basketball game. No, nakita ko yun eh. Yeah. May paliga pala. Yeah. May stop daw. Tapos, tatlo ang unang report na tanggap namin is tatlong Coast Guard personnel and a fireman. Tapos marami, more than 10 people were trapped sa nabagsak na siguro sa roof. So sa isang yung basketball game ay sa stadium. Ang daming tao eh. Yeah. Sa sports complex. Sa sports complex. Nako. Siguro makakakuha pa tayo ng update yan sa mga normally pagka ganyan stampede, takbuhan mga tao. Gusto makalabas. When I went to Bugo kanina at Jerry at Kataming, I went inside the Cebu Provincial Hospital in Bugo City. Ang dami mga pasyente na sa labas. Tapos yung papala hospital, it's not only drizzling, it's really raining this morning. Marami doon mga pasyente, including in one area, nakikita ko yung mga bagong nanganganak nasa labas. Nako. Tapos walang kuryente. Walang kuryente. Talagang nakatawa ang mga tao nandito. Kaya nga, Mayor Edwin Salimbangon of Medellin sent some tents to aid also to help the patients. And one problem nakita ko, ang kulang ng mga medical personnel, kulang ng mga mga first responders, Yeah. Yung mga tao, especially yung mga nasa kanilang mga bahay lamang, malamang natatakot pang bumalik yan until now. Nandun sila sa kalsada lang, ganon? That's it. Nasa tabi ng kalsada. Yung iba, nagdala ng mga motorcycle nila, sa kanilang mga vehicles, sa tabi ng Okay. Remember that until now it's raining. It's raining. Umuulan pa. Yun ang problema, lumindol na, umuulan pa. Naku po. Okay, so yeah, okay. Louie, maghihintay kami ng mga updates from your end dyan sa Cebu. I'm sure meron pang ibang mga bayan na matindi rin ang epekto. Ang pinag-uusapan pa lang natin, Medellin, saka Bogo, saka San Remigio. Yung San Remigio pala ay south of Bogo, tapos ang yung Medellin ay north ng Bogo, Louie, Tama? Yeah, that's right. Yeah, that's right. Okay. Yeah, sige. Yung Medellin is almost the same distance from Bogo. Sa Cebu City, may mga damages din daw na naitala. Anyway, Louie, maraming salamat sa'yo. Mag-iingat kayo dyan. Thank you, Louie. Thank you po, Katamig at Jerry. Good morning. Si Louie Reyes Boyan, Station Manager ng DZRH News FM sa Cebu. Nagbigay sa atin ng mga update sa malakas na lindol, 6.9 magnitude na tumama po dyan sa lalawigan ng Cebu. Ang epicenter ay sa Bogo.
Bogo City. City ba 'yon, kumpatsero? Mukhang bayan, Bogo City. Bogo City. Dahil sa Bogo City. Dahil sa may McDonald's na dyan eh. Pagka may McDo, City na, di ba? Okay, Jollibee. Okay, Jollibee. Yung building mismo ng McDonald's, nakita mo ba kumpatsero? Heavily damage. Ang tindi. Pamaya-maya, maisigurado, makakatanggap pa tayo ng mga dagdag ng mga impormasyon pa dyan sa lindol na yan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 ang mga kumbasyero ng bayan. Katunying Jerry 2x2 6.9, magnitude 6.9 na lindol ang naranasan po dyan sa Cebu. Mga kababayan nating Cebuano, maayong buntag kaniyong tanan. Kaya lang hindi ganun kaayo ang buntag ang umaga dahil sa malakas na lindol kagabi, 9:59. Magnitude 6.9. At sa initial pong mga report ay may mga casualties kaagad. Diyan pa lang sa Bugo, sa Medellin. Ayan o. Ano ba, naalala ko tuloy yung pinapanood natin si Pablo Escobar na Colombia, Medellin. Tapos may Bugo rin sila, Bogota. Parang may Bogota. Ibang klase pala yung lugar na yan. Pero ito, may mga initial videos and pictures tayong natatanggap. Mula ho dyan sa mga niyanig ng malakas na lindol na yan. Tapos umuulan. Yun ang matindi. Kuha tayo ng update sa Pag-asa. Si Dr. John Manalo ng Pag-asa. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi pati dyan sa lalawigan ng Cebu. Dr. John, magandang morning! Si Katunying at si Ka Jerry ito. Magandang umaga din po, Katunying at Ka Jerry. Sa tukuyan po na yung low pressure area na ating minomonitor ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kagabi, 6 p.m. Dito po ay from medium chance ay naging high chance na po. Ibig sabihin, yung pagiging ganap nito na bagyo ay nakikita natin na mas tumaas yung chance at inaasahan natin yan sa susunod na 24 oras. At kapag naging bagyo nga po ito, itatawagin natin ito na Paulo. Opo. At nakikita din natin na itong track na tatahakin nitong low pressure area pa lang sa ngayon ay mag-west-northwest. Papunta po yan dito sa Northern Luzon. Dalawa yung senaryo na nakikita natin. Yung isa po ay posible ito na dumaan sa extreme Northern Luzon. At kapag dito siya dumaan, ang pinakamataas, ang worst case scenario natin ay umabot siya ng severe tropical storm. Pero kapag dito siya sa Cagayan, ay mananatili lang siya na tropical storm na category. At kapag tropical storm lang, ay hanggang pinakamataas natin ay hanggang signal number 2. Ito ay magla-landfall. Nakikita natin sa ating track na by Friday afternoon or evening. Ito yan, doon sa binanggit natin kanina. So ang pinaka-critical na time na ito ay makaka-apekto sa atin ay by Friday to Saturday morning. At ang pinakamaaga naman na posible ito na maka-apekto sa atin ay bukas. So ang track niya, o yung extension ng kaulapan niya ay maaari nang umabot, lalo approximately sa hapon. Yun yung pinakamaaga na posible na maka-apekto ito sa atin. Samantala, patungkol naman sa lagay ng ating panahon, dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, kasama po yung Cebu, at ganoon din sa Caraga, Northern Mindanao, Aurora at Quezon ay magiging maulap po. Ibig sabihin, nandyan yung matataas na tsansa ng mga pag-ulan. Pero hindi naman natin nakikita na malalakas na tipong magpapabaha yung mga pag-ulan natin. So mga kaulapan ito na associated pa rin dun sa easterlies na nakaka-apekto ngayon sa buong bansa. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging partly cloudy to cloudy skies at mas mababa yung chance ng mga pag-ulan as compared dun sa binanggit natin sa Central and Eastern Visayas, ganoon din sa Bicol Region. At yan po yung ating update. Sa Central Visayas muna, Dr. John, gaano kalakas po ang mga pag-ulan na asahan natin? Ito ba'y sa buong araw ngayon?
mga passing clouds lang po ito at di naman natin nakita na more than 50 millimeters ito. Itong magpapabaha. Pero nandun pa rin po yung mga pag-ulan. Opo. Dahil lang sa easterlies. Dahil sa easterlies. Opo. Yung mga passing clouds natin, so nakadepende pa rin po kung saan siya babagsak eksakto. Pero may mga kaulapan tayo na dumadaan at umabot po dyan. Ngayon nga daw may mga pag-ulan na dyan sa Medellin, Cebu, na baka magka-problema tayo sa search and rescue operations. Search, rescue and retrieval operations ng ating mga authorities, ano? Opo, lalo na dahil lumindol po, no? Alas 10 kagabi. Kung sa habang papalapit itong at pag naging Paulo, may epekto ba sa Cebu? Pag lumapit na? Opo. So hindi po ito makaka-apekto sa Cebu ba? Ay, buti naman, ano? Buti naman po. Dito tayo sa Metro Manila, maapektuhan ba tayo niyan? Hindi rin po. Ang pinaka-posible lang ay kung maging dominant ulit o maka-apekto ulit sa atin itong southwest monsoon na pwedeng humila ng moisture at mag-contribute ng pag-ulan sa atin. Pero mahina po yung habagat at nagpapatuloy yung easterlies pa rin na nakaka-apekto sa atin. Humina pala ang habagat, ano? Parang, di ba ang easterlies karaniwan pag summer yan, pag tag-init? Opo, totoo po yan. At saka kapag nagta-transition po tayo, isa rin po yan sa senyales napapunta na tayo sa transition period. Ibig sabihin po ng transition from habagat papunta sa amihan. Amihan. Pero it's still too early para sabihin natin na transition na. So, pero ganito yung signals na usually po October talaga yung transition natin. Pero posible kasi na bigla pang bumanat ulit itong habagat. Pero sa mga susunod na araw, nakikita natin na papunta na tayo dun sa transition. Ayan, okay. Dr. John, maraming salamat sa update. Magandang umaga. Thank you po. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Si Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Diretso na tayo, kumbatsero. Sige, doon na tayo sa FIVOX. Narito po ang FIVOX director natin, si Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyong dalawa. Opo. Update lang po tayo sa mga aftershocks muna. Okay, so as of 3 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 347 aftershocks. And ang pinakamataas is magnitude 4.8. So we would expect these aftershocks to last for the next several days, sometimes weeks. Most likely weeks pa po ito kung ganito kalakas yung lindol. Opo. Nagkaroon po ba o nakapagtala po? Habang tumatagal naman po, kumukonti yung number ng aftershocks natin and humihina. Humihina, opo. Nagkaroon po ba ng tsunami alert kagabi? Yes po, nagpalabas po tayo ng advisory, tsunami information na magkaroon ng minor sea level disturbance between 9:59 to 11:20. But at 1:20, kaninang madaling araw, kinancel na po natin yung ating tsunami alert. Tsunami information. Dahil wala naman pong nangyari na malakas na pagkilos ng dagat, ano? Wala naman pong malakas, wala pong na-report sa atin na nagkaroon ng malakas na pagkilos ng dagat. Ang epicenter po ay sa karagatan ng sakop ng Bogo City. Yes po, ang epicenter is 19 kilometers north, 70 east of Bogo City. Nasa dagat po ito. Ano po bang origin? May mga offshore active faults po tayo dito sa may active fault talaga diyan ng Cebu Island. Yes, that's right. Kung ikukumpara ho sa mga nakarang lindol na naranasan natin, pinaka-popular yung yung July 16, 1990. Pareho ba sila ng naging ng lakas, Director? Hindi, mas malakas po yung July 16, 1990 earthquake, magnitude 7.8 po ito. Magnitude 6.9. Yes, and then yung meron din tayong malakas na pagdindol, magnitude 7.2, yung sa Bohol naman nung October 2013. Yes. So mas malakas yun kaysa dito, magnitude 6.9 ito. Pero magnitude 6.9 is already considered a strong earthquake. Strong earthquake na rin talaga to. At mukhang marami ng initial tayong natatanggap, Director, ng damages. Yes po, ang pinakamataas na intensity po natin is intensity 7, and when we
say intensity 7 that's already considered as distractive. So kaya napapansin ang dami ng mga damages na nakikita natin sa social media. And hanggang ngayon kumakalat pa rin po tayo ng additional information tungkol sa mga damages. Opo. At sabi niyo expect pa natin ng mga aftershocks in the next coming days. That's right. Expect natin yung aftershocks the next few days or few weeks. Kaya po paalala natin sa ating mga kababayan na kapag makaramdam sila ng malakas na aftershock, again, yung advice natin is they do the duck, cover and hold. And kapag may napapansin sila ng mga damages doon sa kanilang tinitirhan, wag muna silang pumasok. Magkonsulta muna sila ng civil or structural engineers para po matest yung integrity ng kanilang bahay. Kasi kung hindi man ito totally nasira during the main shock, baka totally masira ito during a strong aftershock. Yun nga po, mabutit binanggit nyo yan. Ay tatanong nga ho sana namin dahil ang epicenter ay Bogo City, sa north niya yung Medellin, sa south niya yung San Remigio. Sa mga update ho mga nakausap namin kanina, andon ang matitinding pinsala. Malapit. So ang advisory po ninyo ay wag munang bumalik sa loob ng kanilang mga bahay o gusali. Yes, kapag may visible damage, may mga cracks doon sa kanilang mga gusali o kanilang tinitirhan, wag muna silang pumasok. Again, they consult their municipal or city engineers and seek for their advice as to the integrity ng mga structures. Saka yung mga infrastructure ng gobyerno, no? Halimbawa, yung mga tulay na dinadaanan, na paano po yun, Director? Yes, again, kapag may mga cracks, again, I think automatic naman yan i-check ng DPWH ng mga LGUs kung passable ba or kung dapat i-close muna for the meantime habang chine-check yung integrity ng mga structures, mga infrastructures natin. Director, kanina po yung ulat sa amin ng aming station manager dyan sa Cebu, ang lupa daw po nabiyak tapos parang nag-create ng bundok parang nabiyak at umangat ganun. Well, may mga expected na mga ganyang hazards na makita natin associated with earthquakes. Minsan nagkakaroon ng lateral spreading, nagkakaroon ng liquefaction. Kaya magpapadala po tayo ng team to check yung mga yung impacts ng earthquake na nangyari kagabi. Ito pong fault line na yan na gumalaw, ay may connection ba yan sa iba pang mga fault line, lalo na yung papunta dito sa atin, yung meron tayo dito sa Metro Manila? Wala pong connection po yan. Medyo malayo na po. Wala pong connection. And ito po yung tinatanong din ng iba kung makapag-trigger ba ito sa sinasabi natin na the big one. Hindi po sila konektado and independent po yung mga faults natin. So, unless na they're very close to each other, tinatawag natin stress transfer. Yung during an event, yung stress na na-release by an active fault will be transferred to a nearby active fault. They have to be very close to each other. Nangyari na po yan noong October 2019 earthquake series sa Cotabato. Sunod-sunod na magnitude 6.4, 6.3 in 4 magnitude 6 events in 1 month. Ganun. Magkakalapit-lapit po yung faults natin. Ganun pala, no? Nakapag-trigger po yan kapag they're very close to each other. Yung tinatawag natin stress transfer. Stress transfer, para nahawa, ano? Oo, nahahawa. Yes, yes po. Para pong tao yan, kapag pinagalitan ka ng misis mo, pagdating mo sa bahay, sa opisina, nagagalit kayo sa mga subordinates. Parang ganun. Napakaganda po ng analogy, napakaganda ng analogy ninyo. Pero ito ho bang active faults na gumalaw na yan, may mga katabi siya? May mga katabi po siya, pero I don't think this could trigger yung stress transfer kasi may katabi siya pero malalayo yung distance naman. Okay. Okay, Director, maraming salamat po. Alam namin na kayo po ay hindi pa natutulog sapagkat nagmo-monitor dito. Thank you po sa inyong pagbabantay po para sa sambayanan. Yes, maraming salamat din po. Si Director Teresito Baculcol ng PHIVOLCS
Samantala, ang operasyon ng Mactan Cebu International Airport ay balik normal na. Obo, kabilis Ang report ihatid sa atin na RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, balik normal na ang operasyon ng Mactan Cebu International Airport matapos nga yung pag-uga ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, agad na isinailalim sa inspeksyon at assessment ang paliparan. Wala naman daw na italang pinsala sa tower structure, tower cab, maging sa runway. Kaya muling pinapasok yung mga pasahero na inilikas muna kanina habang isinasagawa yung inspeksyon. Inulat din ng CAAP na ligtas yung lahat ng kanilang tauhan sa paliparan. Sa Bacolod Airport, pansamantalang hinold ang mga flight ng Philippine Airlines maging ng Cebu Pacific para sa landing habang ini-inspeksyon kanina ang runway. Ligtas namang nakalanding yung mga yan matapos daw mabigyan ng safe to land clearance. Wala rin na italang pinsala sa Tacloban, Calbayog, Ormoc at Maasin airports batay sa initial na inspeksyon at assessment ng mga tauhan ng CAAP. Ito si Giselle so sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, so yung mga flights ngayon galing ng Manila going to Mactan, Cebu ay tuloy na? Yes, gano'n na nga ka, Jerry. Back to normal. Back to normal na. Ayan. Ang advisory ay galing sa CAAP, maging yung pamunuan din nung mismong airport. Naglabas na rin ng advisory. Very good. Thank you, Giselle. Balik sa inyo ka, Jerry Katunying. Thank you, Giselle. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Merong yung pinapakita natin na tulay kanina, parang ito yung Mactan Cebu bridge. Bridge, no? Yung MVP group ang tumira niyan yung maganda yung hindi ka ba napunta diyan Hindi pa ako yung tatawid ka huling nadaanan ko yung San Juanico Bridge pa hindi naman sa Cebu yung Bayaw. Sa ano yun sa Samar Leyte yun. Sa Samar. Ito pong binabanggit nating pero tulay. Parang mahaba rin ito, no? Mahaba din yan, kumbatsero. Mahaba din yan. At kung di ako nagkakamali dahil private nga ito, may toll dyan may toll. Oo, toll dyan. Pero ang napakaganda nitong tulay na yan. So, yun ang gusto rin nating malaman. Maganda na, matibay pa, ganun ba? Oo. Wala kayang damage. Oo, yun ang importante. So, yung binanggit po kanina ni Director Bacolcol na dapat magpadala ng mga inhinyero upang i-check ang structural integrity ng bahay, ng condo, establishments at siyempre itong mga infrastructure projects. At dahil tuloy-tuloy pa ang mga aftershocks in the next coming days at baka weeks pa nga daw, lalo na doon sa mga bahay o gusali na may pinsala, wag daw munang babalik doon. Yun. Paano isang pupunta yung mga yun ang dapat na gawa ng paraan ng pamahalaan kung saan pwedeng dapat may mga evacuation areas na kaagad na itatag yan dahil sa epekto ng lindol na yan. Dapat yung mga dati ng evacuation center nila hindi rin naapektuhan ng lindol. Baka kasi ay mga eskwelahan, mga eskwelahan pag dinala mo diyan nung pala yung kumbatsero, yung mga sports complex nga na yan, yung mga covered court, nakakatakot ngayon yan lalo na yung mga mabilisang ginawa. Mabilisang ginawa. Saka isipin mo ngayon, kumbatsero, naalala mo tuloy yung usapin sa flood control na may mga substandard. Nako, yun na nga. May ganitong klase ng sakuna. Nako, maaalala mo, safe kaya dito. Kung titingnan ninyo yung listahan ng mga insertions sa mga mambabatas natin, bukod sa flood control, may mga multipurpose buildings. Sana naman hindi mga substandard yung mga nagawang yun. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 2 minuto na lang, alas 7 na. Doktora, birthday po sa inyo. Doktora, Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon. Happy birthday. Ayan, at, so may mga tangerine chocolate tayo ngayon. Malamang. Ay, natikman mo na ba yung tangerine chocolate na inilahok mo sa
Champurado. Yun ang ginamit mo. Oo. Ay, nako. Kaya lang medyo, sabi ko, napamahal yata ako dito sa champurado ko na to. Ko naman dark chocolate Dark chocolate. Yun, healthy chocolate pag dark chocolate yan. At sabi nga ni Kong Angel, sa mga galing ng abroad, huwag na kayong bumili ng tsokolate dyan. Wag na. Parang pampasalubong. Dito na kayo pagdating nyo rito. Dahil ito'y gawang lokal, pero taste and looks global. Ayan. At ito po'y tanim ng mga magninyog dyan sa lalawigan ng Quezon. Ito pong binhi nito nanggaling pa sa Davao. Ayan. Kaya't sabi po ni Dr. Helen Tan, bakit ka mangupahan pa? Kung kaya mo namang ibahin na. Hindi. Iba pala yun. Iba yata yun Iba pala yun. Ito daw po yung suporta natin sa ating mga magsasakang Pilipino. Ayan. Yan naman ang kailangan, kumbatsero, may intercropping talaga. Halimbawa, dati-rati puro nyug lang ang tanim mo. Nako, di maghihintay ka lang. Anyog, pag tinanim mo, hintay ka lang hintay dyan. Bahala ka na dyan. Bahala na siya. Pag namunga na, tsaka mo lang aakatin. Pag naubos mo na yung bunga, hintayin mo na naman mamunga yan. Habang naghihintay kang ganon, may ibang pinagkakabala na pinagkakakitaan. At yan nga po ang resulta, tangerine chocolate. Gumagawa po si Dr. Helen Tan tangerine chocolate habang kayo'y naghihintay. Doktora, happy birthday! At happy birthday din kay Kuya Keith Otero. Kuya Keith Otero na dyan nakadestino sa Washington, D.C. Binabati po kayo ni ating Milka at ni Ditching Ruby dyan sa Amerika. Ayan, at ang mga batchmate ko, kumbatsero, na mga natuloy. Mga natuloy. Sina Norman Reyes, si Bernard Yarcia, si Nelio Gesmundo, si Mike Magdael, tsaka si Oliver de la Cruz, at ang isang hindi rin natuloy na si Sunny Pineda. Ayan. Tsaka si Rico Gonzales. Sa ilan lang natuloy. Tsaka si Rico Gonzales, tsaka si Joseph Ander. Si Joseph Ander ng lokal ng Magsaysay dito sa Tondo. Hindi man siya natuloy, dalawang anak niya natuloy. Yung isa ordinado na. Yung isang kaklase niya wala dyan, si Kakris. Natuloy nga. Si Kakris Mananis, natuloy naman. Ngayon, pero ang tindi naman. Ang kinakarwash ay aeroplano. Ibang klase. Kinukwento nga ni Kakris Mananis kumbatsero, yung nangyari sa Michigan. Sa Michigan, bakit? Ano ba nangyari doon? Meron daw pong isang simbahan ng Mormons ang pinaulanan ng bala ng isang meron na namang isang veterano ng Iraq War. Meron na namang namamaril sa loob ng simbahan, kumbatsero. Mario Joseph. Bali bago lang. Ito lang nakaraang araw. Sinagasa niya yung simbahan, tapos nagpaputok ng baril, tapos ay sinilaban yung building. 4 po ang namatay dyan. Nako. At agad-agad namang nagresponde ang mga pulis at napatay itong gunman na si Thomas Jacob Sanford. Mantakin mo kumbatsero, ito na pala, sa taon lang pala na to, ay 324 na ang naitalang mass shooting sa Amerika. Incidents, ha? Sa Amerika, incidents. Hindi namatay dahil sa mass shooting, kundi 324 incidents. The attack, according to CNN, was among 324 mass shootings this year in the U.S. and the latest place of worship from a Catholic church in Minneapolis. Kung hindi simbahan, eskwelahan. Simbahan, eskwelahan. Yan po ang sitwasyon sa Amerika. Mga nabuburyong dyan sa Amerika na maluwag kasi sila sa baril. Sobrang luwag sa baril, kumbatsero. Yan ang isa sa mga sinasabi ko dun sa mga kababayan natin sa Amerika, kumbatsero, mga kano. Pag-isipan na nila. Hindi lang mga kano. Sino pa? Pati ang mga kana. Pag-isipan ninyo, kailangan talaga may regulasyon sa baril. At karapatang magmayari ng baril. Pero hindi po dapat na indiscriminately bibigyan ng baril ang kahit na sino lamang. Pupunta lang sa tindahan, pwede nang bumili. Hindi ba? Totoo yan. Sa kanila dito sa atin, kapag kahigpit-higpit. Kaya nga madalas dito naman sa atin,
ang hindi makapagdala ng barel yung mga law-abiding citizen, responsible gun owners. Lalo na pag meron ng gun ban. Ayun ang problema. Tama. Natatandaan ko tuloy sinabi ni parang noon lang ako nakakita ng pulis na nakita yung logic yung nakita yung logic against gun ban si dating PNP chief Nick Torre, sabi niya, pumipila yung mga yan. Nag-uubos ng oras sa napakaraming test, neuro test, drug test, para lang makakuha ng lisensya ng barel. Para lang makakuha ng permit to carry. Tapos bigla kayong mag-gun ban, babawalan ng magdala ng baril, ang makapagdadala lang yung mga illegal, yung mga kriminal. Yun ang malungkot sa lahat, kumbachero, and that's a fact. That's the reality of life. Yun talaga. Kailan ba mapuputol yung ganyang klase ng pattern? Dapat ayusin. Ang dapat bawalang magdala ng baril yung mga kriminal. Yun ang dapat na bawalan, hindi yung mga law-abiding citizen. Sabi ni Bixby, kumbachero, nanonood sa atin sa YouTube, yung palang namaril na to is a decorated Marine Purple Heart recipient. Tinan mo na yan. So, kumbaga, kaya lang, sabi niya, I suspect his hate for the adherents of LDS, ibig sabihin mga Mormons, came from PTSD. Yun nga, yung post-traumatic syndrome. Nga. Mga ganun ang karaniwang nangyayari sa mga galing sa giyera. Ay, birthday din pala ni Daddy Lando Velasco, yung aking bilang. Ay, Daddy Lando. Ilang taon na ba si Daddy Lando? Batang-bata. Hindi mo mahalatang lumiliyebo, 77 na tinan mo nga naman. Makisig na makisig pa rin. Daddy Lando, happy birthday. At si Secretary Benny Laguesma pala magbe-birthday sa Makalawa, sa Oktubre 3. Ay, advance happy birthday, Secretary Benny, ha? Wala ba tayong libreng tupad yan? Alam mo na, ha? Secretary Benny, advance happy birthday! Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Cherry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilang ng nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, umakyat na sa 17. Ilang ospital sa bayan ng Medellin na pinsala, mga pasyente nasa labas. Pangulong Bongbong Marcos nakabawi, satisfaction rating tumaas sa June survey ng SWS. Mga abuso sa kapangyarihan, kasakiman dapat nang matapos ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. PNP nagsumite ng mga bagong ebidensya sa kaso ng missing sabongeros. 10 sa mahigit ng 30 luxury vehicles ng mga diskaya inilipat na sa BOC sa Maynila. At health expert nagbabala sa publiko laban sa pagkain ng imported frozen chicken products. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Alas 7:13 ang ating oras. Umabot na sa 17 ang namatay na italang nasawi dahil sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu kagabi. Sa ulat ng Cebu Provincial Information Office, 13 sa mga sawi ay naitala sa Bogo City na siyang sentro ng lindol. 9 sa mga ito ay mga adults, 4 ay mga bata habang 4 ang mula sa bayan ng San Remigio. Ilan sa mga nasawi ay natrap at nabagsakan ng debris sa San Remigio Sports Complex and Recreation Center sa kasagsagan ng isang basketball game. Patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga gumuhong gusali sa iba't ibang panig ng Cebu kung saan posibleng may mga natrap pang mga tao. Alas
Alas 7:14, napinsala rin ang gusali ng ilang ospital sa Cebu, kabilang nasa bayan ng Medellin. Sa panayam ng DZRH kay Mayor Edwin Salimbangon, nabatid na nasa labas ngayon ng ospital ang mga nakakonfine at mga bagong dating na pasyente at hindi pa sila pinapapasok sa gusali ng pagamutan. Samantala, nagpabigat din sa sitwasyon ng ospital ang kawalan ng kuryente ngayon sa naturang lugar. Yung hospital, siyempre, meron din silang damage, kaya yung mga pasyente nasa labas, naghingi nga sa akin ng naghiram ng tent dahil yung kaibigan ko doon na bagong panganak lang yung anak niya, nasa labas sila Wow. Pero may kuryente naman? Wala, hindi po pwedeng may kuryente kasi delikado. Kahit generator, wala? Wala. Yung mga solar lights lang sa daan, yung iba nakailaw pero hindi pa pwede kasi ma-on yung yung electric kasi marami pang mga natumbang mga poste. Ang tinig ni Mayor Edwin Salimbangon ng Medellin. Isinailalim na sa state of calamity ang San Remigio, Cebu dahil sa matinding pinsala ng magnitude 6.9 na lindol. May mga napaulat ding nasawi sa San Remigio Sports Complex and Recreation Center, ngunit kinukumpirma pa ang nasabing impormasyon. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ang publiko na manatiling alerto at makipagtulungan sa mga otoridad sa pagtugon sa sakuna. Kaugnay ng lindol, ilang gusali at mga simbahan din ang nasira, kabilang ang Parokya de San Pedro Apostol sa Bantayan, Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu, at isang fast food chain. Alas 7:16 ng umaga, Yusek Randy Esculango, ano ba tong banner story ng nakita mo ba to? Ng 400 of 600 special health centers of DOH unused. Oo. Bakit ganun? Parang ganito, medyo malaking balita dito. At ito daw po yung version ng Department of Health ng flood control mesh ng DPWH. Nako, kaya yan po yung naungkat kahapon sa budget deliberation ng DOH. Secretary Ted Herbosa, maganda morning. Samantala sa ibang balita, nagsumite ng bagong mga ebidensya ang PNP-CIDG sa Department of Justice prosecutors kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kabilang sa mga isinumite ang 5 flash drives at bagong sinumpang salaysay ng mga saksi. Bahagian niya ito ng nagpapatuloy na investigasyon na makatutulong para matukoy ang tunay na nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Tiniyak ni Nartates, mananatili silang committed sa pagkamit ng hustisya para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Alas 7:17 ang ating oras. Halos 10 luxury vehicles ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Pasig ang inilipat na sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. Mula sa parking area ng St. Gerard Construction, magkakasunod na ibiniyahe kaninang pasado alas 2 ng madaling araw ang mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Swerte naman ng mga nag-drive nito. Nakatikim na sila. Nakatikim na sila ng Rolls Royce. Lalo na yung may payong. May payong. Tsaka yung gently siguro, natikman na rin nila. Feeling me gently. Tsaka ano pa ba yung mga sasakyan na yun? May Ferrari ba? Sabi siguro nung isang taga-customs, ako pa. Nung nakaraan niya, ang minaneho ko, Bugatti. Baliwala na sa amin yan. Ano ba yung ano na ba nangyari doon sa mga Bugatti na yun? Nabenta na kaya? Kala ko ba isusubasta ng customs yun? Ayon po sa mga otoridad, may nakasakay na customs police sa bawat sasakyan. Aba! So hindi lang pala driver. Pati yung customs nakasakay na rin. Sa bawat sasakyan at mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa convoy kung saan may kasamang PNP, SWAT, Coast Guard at escorted din ng Highway Patrol Group. Grabe naman, di ba overkill ito? Grabe. Makakala itatakas. Una nang nasecure ng mga otoridad ang mga luxury vehicles noong September 2 kasunod ng isinagawang raid sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ang
Ang dapat lang naman dyan, ingatan lang na masagi, mabangga. Magasgasan. Baka may makadikit na pampaseherong jeep, matagisan. Nakabugati ka, tapos natagisan ka ng jeep. Sakit Nako nun. po, inang. Sakit nun. Yung pagkakakupi na gano'n nakabaong pepakong Talaga naman. Alas 7:19 na ng umaga, ibinunyag ng lahat na ng mag-asawang kontratista na sina Pacifico Curly at Sara Diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman sa maanomaliang flood control scandal. Humarap po ang dalawa sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Sinabi ni Attorney Cornelio Samaniego III, legal counsel ng mga Diskaya, naging buo ang kooperasyon ng mag-asawa sa ICI at inilabas na nila ang lahat ng kanilang nalalamang impormasyon. Git nito, wala nang itinago pa ang kanilang mga kliyente sa impormasyon mula sa personalidad na sangkot hanggang sa kanilang transaction history. Kabilang sa kanilang pagsisiwalat ang ilang bagong pangalan, mga bagong pangalan na hindi pa nababanggit sa naon nilang affidavit sa Senado at Kongreso. Nga pala, mamaya meron po kaming i-announce ni Combachero, isa pang senador para naman affair. Siguro araw-arawin natin, bawat araw kung may senador na may insertion. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, halos lahat. Sabi ni Senator JB, Not almost all, but all. Nung 19th Congress ay meron insertion. Yun. Mamaya, babasahin namin. Kanino ba gusto nyo? Yung ibang mga senador pa na may mga insertion. Karamihan sa kanila ay nasa 3 billion pataas. Marami ay nasa 3 billion, 3.1, 3.2, hanggang 3.8. May mga sinuswerteng nasa 5 billion, tulad ni Senator Rapi Tulfo. Ayan, 5 billion. 5. Pero maswerte yung iba na mga hindi deklarado pero mas malalaki ang mga insertions nila. Mga tatahitahimik. Tatahitahimik kayo. Pero ulitin lang natin walang masama sa insertion. Yun yung pinagsikapan ng isang mambabatas. Bago pa sinabi ni Senator Ping yan, tayo na nagsasabi. Ano masama sa insertion? Walang masama sa... Ang masama, after your insertion, meron ka ring ini-insert sa bulsa mo. Hindi kasi sa bulsa niyan, kumbachero. Hindi naman nakacheki Hindi nakacheki. Cash yan. Oy nga pala may lumalabas din, kumakalat din na picture ngayon. Senator Ping, may kumakalat pong picture ngayon. Kasama ninyo sa picture ang mag-asawang Diskaya. Ganon? Ito kaya ay tunay na picture o baka AI lang yan? AI lang. Ito nasa gitna si Senator Ping, naka-t-shirt, naka-polo shirt ng puti. Nasa kanan niya si Curly, nasa kaliwa niya si Sara Diskaya, na naka-finger heart pa rin. Si Sara? Ayan baka paborito niya kaliwa pala. Paborito niya. Nakaganon. Pati pagkaganon. Nakaganon. Tapos may isa pang lalaking matangkad na kasama sa picture. Ayan, So, ito. Baka kunyan baka hey-hay yan Yun na, baka nga may malaman na ni Senator Ping. Ang sabi kasi dito, ano kaya ang paliwanag dito ni Senator Ping sa kanyang umano'y meeting sa mag-asawang Diskaya. Baka naman nagpa-picture lang yan. Ito yung picture, ayan pala, ayan na. Ano mo ba? Ayan na. Ayan na. Saan nyo nakuha ito, Mother? Yung picture na yan. Yun nga, kumakalat. May mga kumakalat na sa social media. Parang hindi lang nagkasalubong sa isang lugar. Ayun, tatanong ko, baka naman nagpa-picture lang. Tayo, yun yung sinasabi natin, minsan may makakasalubong. Senator, pa-picture naman. Parang hindi public place yung lugar, kumbachero. Parang sala Parang post ni Kiko Barzaga. Si Kiko. Yung nakita ko kasi, hindi si Kiko Barzaga ang may post. So parami na palang nag-share siguro. Ayan, So si Senator Ping, napapagitnaan ng mag-asawang Diskaya. May isang lalaki pa. At si Sara ay finger heart. Ayan, naka-finger heart. Susunod! Dito po!
Marami pa tayo mga nagbabagang balita dito sa Pangunahing Balita. 7:24. Mo ba? Habang tumatanda, sumusungit. ang mga magulang natin parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain. Hindi, totoo yan. Bukod sa sumusungit, sumusungit talaga eh. Minsan nga, parang mas ganado pang makimarites eh. O kayo makichismis kasi sa pagkain na kumbatsero. Tama ka dyan. Pero seryoso, delikado kapag kulang sa nutrisyon ang mga magulang natin. Mahirap magkasakit ang mga seniors. Kaya dapat tinututukan. Kagaya ko, pinapainom ko kay nanay ang N+ Gold. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Aba, may bisita tayo, kumbatsero. Oo nga eh. Ito, bisita natin na matagal na nating hinahanap din to eh. Sabi siguro, hanap kayo ng hanap. Ako pupunta niyo sa inyo. Masyado raw hindi malaman kung soplado o mahiyain. Sabi sa akin ni Yuel kanina eh. Mamili siya. O ayaw lang talaga ng magpa-interview. Ayaw ng publicity. Nandito po sa studio natin ang pinuno, ang Commissioner ng Bureau of Immigration. Dati BID yan and Deportation eh. Ngayon BI na lang. BI na lang, Bureau of Immigration. Si Commissioner Joel Anthony Viado. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sirs. Opo, kumusta po? Mabuti naman po. Salamat mahiyain po, hindi po suplado. Mahiyain kesa sa suplado. No? Opo, marami kayong mga ano tawag doon, kumbatsero? Lookout, ilbo. Ilbo. Marami kayong ini-ilbo ngayon. Paano ba yun? Ano ba ibig sabihin ng ilbo? Haharangin nyo ba yan? Actually, lookout bulletin po. Notisyal lang po ang binibigay ng isang tao is about to leave. Yun po ang ano. So parang lookout bulletin lang po yun. Pero it doesn't work as a whole departure order. Para lang pong nagbibigay kami ng notisya itong isang tao na to nagtatangkang umalis. Halimbawa po, Commissioner, ako may ilbo. Haharap ako sa inyo. Ibibigay ko na yung passport ko. Paano ho ba yan? Tatawagin nyo ba ang lahat ng immigration officers dun sa NAIA? Titingnan nyo mabuti. Nakatitig kayong mabuti. Yung immigration officer concerned, makikita naman ho niya yun eh. Okay. Sa computer po namin, makikita kung merong lookout bulletin na tinatawag. Tapos meron hong kailangang inform na tao nung ahensya na nagre-request ng ilbo. Sasabihin po dun sa akin. Sa traveler. Sa traveler na, oy, may ilbo kayo. Hindi ko po. Sasabihin po. Part po ng proseso yun. Pero halimbawa, i-inform niyo po yung DOJ. DOJ ang nag-issue ng ilbo. Tapos ay sinabi ni Secretary Boying Rimulya, nasa ilbo nga, pero paalisin nyo na. Ganun ba yun? Dahil hindi nyo pwede harangin eh. Ano po yun? Karapatan discretion naman po nila. Kasi ang lookout bulletin po, ang requesting agency, doon nanggagaling po yung that will commence the whole process. So kami naman po, susunod lang kami sasabihin ng ahensya, head ng ahensya na nagsabi na kailangan ipailbo yan. So it would emanate from the Department of Justice. Kailan mga gaano karami po ba tong with regard to flood control scandal? Mga gaano karami na ho ba yung may ilbo ninyo? Marami na rin po, sir eh. Daan-daan na? Hindi naman po. Hindi naman po. Opo. Ito, mga taga-DPWH, contractor. Mahigit 10 na po. Ganun po. Mga more than 20. Congressman and senators, meron ho ba? Meron hong nakalabas. Pero at this point, hindi ko masabi kung sino po yung mga nakalagay. Meron ng bagong lookout bulletin. Ang latest po was about 2 weeks ago. 2 weeks ago. Hindi ho ba yan bukod sa in-inform siya na may ilbo siya na
Sir, dito ho muna kayo. Dadalhin muna sa isang kwarto. Holding area. Ganun ho ba ang proseso? Hindi naman po. Hindi naman ho yung... Siyempre, we try to be as discreet as possible. Wag naman pong gagawing spectacle. Ano po? Kasi pagka ako yun mahirap po. Bibidyohan pa ng mga nasa. Bawal mag-video sa immigration, ha? Hindi naman. Bawal. Ang daming nakalagay doon, no? May mga drawing ng camera, bawal. Tas may ganun. Di ba, Commissioner, bawal? Bawal gawing spectacle, sir. Bawal talaga. Bawal talaga. Okay. Hindi kasi kaya tinanong siguro ni Combachero yung kung itatabi ba siya. Di ba ganun ang ginagawa sa Amerika? Pagka may problema, haba na ng pila. Ibubukod ka. Baka mas masungit doon. Dito, mas mabait ang mga tao. Buti nga pala't nabanggit niyan, hindi ba required, ito napansin ko din sa ibang bansa, ang mga immigration officer sa ibang bansa, ang susungit. Actually, dito sa atin, mababait ang mga nakangiti pa. Bakit ba ganun? Kasama na rin po sa training natin. Tsaka, as a people, hindi naman po talaga tayo masungit. Very welcoming tayo. But we want to be firm. We need to be firm sa exercise ng aming authority when it comes to border control. So, ang pagiging firm naman po ng isang tao, hindi naman necessary na maging masungit. Tama kayo doon. Okay, para wala ng immigration officer, kailangan na siguro natin ng e-gate. Ayan. Ano na ba update natin sa mga e-gates natin? Maganda po yung e-gates. Magpapasalamat din po kami sa private sector initiative. Dahil malaking bagay sa T1 at T3, ang private sector po ang namamahala dyan. Pero syempre combined tsaka coordinated efforts po ng private at public sector. Sa public sector, nandiyan po syempre ang BI, nandiyan po ang DOTR, nandiyan po ang NIAA, and then yung NNIC po sa private sector. Ngayon, pagdating naman po sa iba't ibang mga international airports sa buong bansa, yun ho yung subject naman ng e-gates na project ng Bureau of Immigration. So yun po, in a few weeks time or a few months, kasi tapos na kami sa terms of reference. May mga ikakabit na mga dagdag na mga within the year po ang ang plano. Within the year. Dito po yun by December. Yung pong Terminal 1 at Terminal 3 by December ilalagay ng mga e-gates. Yung po ang target dates. Mga gaano karami po yung e-gates na yan? Ang e-gates po would be ang projection namin ng mga 109, mga ganyan. Marami. All over the Philippines po. All over the Philippines. Pero yung donasyon ng NNIC? 50 plus po. Opo. So, ano po ang kaibahan nito? Yung e-gates po kasi natin ang totoo po nun, ako'y naaaliw sa e-gates natin Yes, Kaya nakakaaliw dahil mabilis naman talaga. Kaya lang, kailangan dala-dala mo pa yung boarding pass mo. May pagkakataon, yung mga nauuna sa akin, hindi gumagana yung... kasi hindi sila nag-e-travel. Dapat nag-e-travel. So, kaya natatraffic kami doon. Okay, ano po kaibahan nung e-gates na i-install before the year ends ng NNIC? Ang gagamitin natin, pasaporte po. Passport na lang. Kasi po, pag boarding pass, hindi ho practical Siyempre, pagod na tayo sa biyahe. Gusto natin makauwi na lang sa ating mga minamahal. Tsaka galing ka na nga baka nawala na. Bumaba ka na nga na aeroplano tapos na yung purpose ng boarding pass. Lalo na pag wala kayong, di ba yung claim stub po para sa bagahe nyo. Yes. Tinatabi nyo na lang. O kaya nilagay mo sa bag mo, hindi mo makita. O sa likod nung pasahero sa harap nyo, di ba nilalagay dun sa... So ito, passport na lang. Yung mga existing ba natin hindi pwedeng pihitin ngayon at alisin na yung boarding pass? Ang ano po kasi, ang technology, alam niyo naman laging nagbabago. Recently, nagpunta kami ng Thailand, before that, Taiwan, tsaka Korea. Ang Korea, parang in the span of 10 years, nakalimang palit sila sa teknolohiya ng e-gates. So we need to be updated. Yung atin po kasi 2018 pa po yan. 17, 20. Talaga? Mga first generation e-gate pa yata yun? As far as we're concerned, first generation e-gates. So kailangan i-upgrade natin. Halimbawa po sa Singapore, Kumbachero, ang Singapore,
As in, makakadaan ka in less than 10 seconds. Tama po sir. Oo. Facial recognition na lang. Tama po kayo. Hindi ba tayo mahal ba? Gaano ba kalaki depression ng presyo niyan? Bakit hindi ba natin kayang bilhin yan? Sir, ano yan eh? Total package yan, billion ho yan naabutin. Pero ang objective naman po natin, step ladder. Pwede namang upgrade tayo, first phase. Second phase ganito, hanggang ultimately, ma-reach natin yung gusto natin na yun nga facial recognition. Hindi kaya naman in the long run, kapag ginamit na natin ang technology, mawala naman ng trabaho ang mga immigration officers? Hindi naman. Hindi naman po. Kasi kailangan rin ng assistance ng immigration officers. At tulad ho ngayon, kunwari, merong hindi talaga masyadong adept sa teknolohiya. Lalo na yung mga medyo kasing edad ko. So hindi mo masyadong adept. Meron ho agad na nakabantay na immigration officer to assist you. Pangalawa, ang objective naman po yan, mapabilis ho ang processing sa pila. In which case, kailangan pa rin natin ng immigration officer to direct the people, to give the necessary instructions kung hindi natin masyadong gamay yung paggamit ng e-gates. Plus, we are anticipating na magkakaroon ho ng operation sa iba't ibang international airports, not only in Metro Manila. So kailangan pa rin po natin na mga tao, mga immigration officers, na magmaman ng ating mga terminal sa ibang mga probinsya at cities sa buong Pilipinas. Mga gaano karami po ba ang IOs natin ngayon? Ang IOs po natin, mga 1,900 lang po. 1,800 sa buong Pilipinas. Naalala ko sa ibang, may mga napapanood akong pelikula kung Bachero. Actually, hindi lang sa pelikula, pati sa Madrid, halimbawa sa Espanya. Ang immigration officers po pala, parte ng national police nila. Tama po. Yes, sir. So parang mga pulis sila, may mga dali. Sa recently nasa Thailand po kami. Ang immigration officers po nila under the Royal Thai Police. So pagdating nyo po doon, talagang mga pulis po sila. Mga pulis talaga. Ang sa atin po, under the Department of Justice, meron naman ng ibang bansa, ganyan din po ang setup. Kanya-kanya pong kanya-kanya hong kagamayan kung ano yung sistema na naayon doon sa bansa. So tama po kayo. May mga bansa po na ganyan under the police po nila. Kumukonti na ho ba ang dumarating na Chinese talaga dito sa atin? Sa atin po, sobrang kumonti na. Dahil wala ng pogo. Hindi naman po, siguro various reasons din po. Yung visa upon arrival, wala na. Wala na pong ganun, sir. Wala na. Wala na pong ganun. So kapag pupunta ho ang isang Chinese national dito sa atin, kailangan mag-apply na ng visa. Kailangan po. Ang meron yata tayo ngayong deal ay sa India, no? Meron po. So ang India, pwedeng e-visa na lang? Paano pwede po. O visa upon arrival? Hindi po. Meron hong electronic visa. Marami na ba dumarating na... tumaas po Indian? yung arrivals pagdating sa mga Indian. Buti dumating Indian yun. Hindi hulugan. Hindi in Indian. Hindi tayo in Indian. Ba't ba naging ganun? Meron po kayong isang bisita dyan sa immigration, yung Chinese-Filipino na parang Alice Guo. Ano pangalan ang sitwasyon? Ano po? Baka sub-judice ho yan. Pero nakakulong po yun. Nakadetain po. Nakadetain sa inyo. Nakadetain po. Opo. Pero hindi, mabanggit yun lang yung pangalan. Hindi naman natin di-discuss yung merit. Bigla ko lang naalala eh. Hindi ko po masabi ang kanyang Chinese name. Opo. Pero yung ginagamit niyang... hindi namin kinukonsider po kasi na yun Pilipino. So, we don't address this person via that name that he supposedly uses here in the Philippines as a Filipino. Kasi hindi namin kinukonsider. Meron ba kayong effort para bang may saturation effort para maubos yung mga Alice Go 2.0, 3.0 ganon? Meron bang deliberate constant effort? Monitoring din po kami pagdating sa ganyan. Kasi sir, may mga tao po rito na tinatawag namin fake Filipinos. Meron ho silang mga dokumento na maaring na-issue ng isang government agency pero fraudulently acquired. We're not saying those documents are
outright fraudulent. Pero yung pag-acquire po nun, fraudulent. So meron hong kaibahan. So nakamonitor po kami sa ganyang mga marami po sitwasyon. yan. Marami. Hindi ko po masabi ang number ngayon, but constantly nagmo-monitor po. Marami rin ho kami na-encounter na ganyan. Sa tagal siguro, through the years, ang dami na sigurong nakagawa ng ganyan. Ano? Kaya hindi natin, wala kayong particular na number kung ilan wala yan. pong particular number ako masasabi at this point. Okay. Pero marami po. Sa ngayon po, may mga naka-detain pa kayong mga mga dating mga POGO workers? Meron pa po. Ilan po ngayon, Commissioner? Medyo konti na lang, sir. Medyo konti na lang ho. Doon sa detention facilities po namin, isa sa Bikutan, isa sa Muntinlupa. Baka lang yan, mga a little over 100. Baka nga nabawasan pa. Kasi recently, may mga mass deportation kami ng iba't ibang nationals. Meron kami Korean recently. Recently naman Chinese. Yung mass deportation namin, isa 49 yung isa. Marami, almost 100. Halo na ho yun, admittedly. Merong mga POGO related yung kanilang offenses. May iba naman, hindi. So, halo po yun. But ang POGO-related offenses ho, or offenders, sinusubukan ho naming i-deport at the soonest possible time. Tayo pong gumagastos nun? Meron hong fund na binigay sa amin ng PAGCOR. Sa araw, 50 million. Sa inyo pala yun? 25 Parang sa NBI initially. binigay ba't hindi kayo, baka kunin na ni Director Santiago yun. Amin yan, sa amin na kami nagpirmahan. Basta POGO related. May mga instances kasi sir na naka-detain sa NBI, pero ang legal custody nasa amin. Physical custody kanila. Pero nagko-coordinate kami. Yung mga pinapakain doon araw-araw, sagot ng BI pala yun? May posibleng NBI din ho. Pero pag sa facility ho kasi namin, sa amin po yun. Sa inyo yun, 70 a day. 70 pesos a day. Ay, para lang palang taga-Bilibid Sinani pa. Sabi siguro. Pinares na lang. Malaking gastos din talaga yan. Ilang taon na rin, di ba? Ay, grabe. Malaking gastos po yun. Kaya po, sa amin dapat naman deport kagad. Kami sir, ano po kami? Detention facility, hindi ho kami jail, hindi kami prison, preparatory to deportation. So ultimately, kaya kami nagdi-detain para i-deport. Kaya nga BID nga dati yan. Yes, sir. Kaya po hindi practical para sa amin at para sa mga kinauukulan na matagal na naka-detain. Kaya as much as possible, i-deport po. Opo. Last na lang po, si Congressman Zaldico po ba, alam nyo kung nasaan? At this point, hindi ko po masabi, sir, kung nasaan. Bakit, pero kaya nyong malaman? At this point, wala po kaming facility na malaman kung saan kung anong particular na bansa. We have to inquire. Pero kami po mismo, hindi namin masabi. Pero kayo po, pag halimbawa, nag-inquire kayo, for example, ngayon, babanggit, nasa Spain. Nasa Spain. Pag tinawagan niyo ba Spain, pare, ayan ba si ganito? Sasagutin ba kayo? Verification lang po ang pwede namin gawin. But ultimately, it's with the Spanish authorities. Nasa kanila po yun. Kanilang option kung sabihin o hindi. So wala hong sistema na automatic na malalaman ng country of origin o kung saan siya nationality, kung saan niya huling ginamit ang kanyang passport? Wala hong ganong sistema? We can ask the authorities, but ultimately, ang confirmation would have to be with them. Kung papayag sila. No? Dahil kanila yun Kanila po yun. Parang same proseso po sa atin. Kung tanungin po tayo, it is actually really with us kung yung information na yun is i-divulge nila. Ngayon po ay October 1 na. Ilang linggo na lang, undas na. Dami bumibiyahe dyan. Yes, ilang linggo na lang uli. Pasko na. Ang haba, malamang mahaba na naman ang pila. Yes, anong assurance nyo sa ating mga travelers na hindi na sila mapapamura habang dahil sa haba ng pila? Go ahead. Actually, preparasyon po ang key doon. At on the part of the Bureau of Immigration, constantly naman po, nag-ano kami,
appoint ng aming mga immigration officers. As a matter of fact, may panibagong batch naman ho kami ng mga IOs who will man the airports. And ang maganda lang ho kasi doon, with the preparation ho, na hindi lang naman arawan, kundi lingguhan at buwanan, handa po kami for any rush yung influx. Influx. Tsaka yan ho naman, gaya po na nasabi nyo, sir, ano naman alam yan? Na. Yearly. Na. Hindi na ho, hindi namin kinukonsider na problema. Anticipated yan ho, na yan. Yan ho, sitwasyon na na-anticipate na ho. May text in question ho dito si Vic Lima. Mukhang ito, laging hirap gumawa ng e-travel niya. Yan daw ho bang e-travel na yan tatanggalin na o talagang for life na nang nasa buhay natin yan? Wala pong plano. Ang maganda lang, sir, actually, ginagaya pa nga ng ibang bansa yung ating e-travel. Kasi doon makakakuha ng information in advance bago pa po dumating ang isang pasahero. Tama. So tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ayun, Vic, pag-aralan mo na kasi. Mandali lang naman. Dali lang. Saka kung meron ka naman kasamang batang-bata, siya napagawin mo. Actually, sir, ako dati, anak ko pa yung nagturo sa akin. Hindi, saka pagka nagawa mo na ngayon, mayroon ka ng record. Kung na lang, mas saka, ang maganda naman, sir, hindi naman kailangan pag nasa airport kayo, doon nyo lang gagawin. Meron 72-hour window. So, habang nasa bahay, the night before kayo umalis, gawin na po. Yes, sir. Commissioner, salamat po sa inyo. Salamat din po. Thank you. Sir, magkakapi pa tayo. Opo, thank you. Meron ho kaming paalmusal sa inyo dyan. May pa-birthday si Let Narciso. Pa-birthday yata ni Presidente to ganun ba? Presidente ng Malacanang Press Corps. Thank you. Thank you rin, sir. Thank you very much. Si Commissioner Joel Anthony Viado, Immigration. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumachero, upang sugpuin ang lumanan ng kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, ay ililunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular po itong ina-update itong website na ito at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Mga nangunguna at mga bagong Governor Helen Tan, yung hipag ko nga pala si Rose Asensi Baha. Tama-tama, Commissioner Viado, taga immigration nga rin pala. At nangungumbida kumbachero sa isang hapunan, sa isang piging mamayang gabi. Saan? Ito raw ay gagawin dyan sa huwag mo na sabihin. Sabihin, baka maraming makikain. Ate Rose, happy birthday. Ate Rose, happy birthday. At ngayon pala ay 90th birthday naman ni Mami Remy Udur. Ay, Mami Remy! Nandyan sa New Zealand. Binabati ka ni ating Irene Messina. Irene. Happy birthday! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, Secretary Artugade, niyayanig ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Ito kumbachero ay may 1.5
liter turbo engine at ipinagmamalaking Chery Super Hybrid System. Meron din itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range. Kaya kahit mag-trip to Bicol ka pa, kayang-kaya. Talaga naman. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang Adaptive Cruise Control at 540 degrees camera. Kaya Kong Domeng Mariano, Governor Jun Ebdane ng Zambales, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Chery Tiggo REV LE. Humahabol si Edniel Parosa dahil nadagdagan na raw po ang mga tumaas pa ang bilang ng mga namatay sa malakas na pagyanig dyan sa Cebu. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Kapapasok lamang nitong report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Camp Aguinaldo. 26 na, Jerry at Anthony. Itong reported casualties dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Bukod dito, ani OCD Deputy Spokesman Diego Mariano, 147 na ang ulat ng mga sugatan o nasaktan bukod ng bunsod nitong sakuna. Patuloy rin sa pagdating itong mga reports na inaasang madadagdagan pa hanggang sa mga susunod na oras. Sayop din ang assessment sa tinamong pinsala ng mga infrastruktura at ari-arian, pero batay doon sa unang pag-isiyasat mula kagabi hanggang ngayong umaga, ilagang bahagi talaga o northernmost part. Tama. Puruhan. Northernmost part ng Cebu. OCD 7. Sabi ng PNP at OCD 7 ay kanila pang papandayin itong mga reports upang makapagbigay ng malinaw na larawan. Pero nagtaas na ng red alert itong OCD Region 7 at kinagalan na rin ang Virtual Operations Center para sa tangkang mas mabilis na monitoring at pagtugon sa trahedya. 26 ang patay, Edniel, 26 ang patay, 147 ang sugatan. May mga missing daw ba? Dito sa unang situation report ay walang missing, walang Diyos, pero ang nililinaw ng OCD, maliban sa validation itong mga numero, ay patuloy pang dumarating initial yung mga pa lang yan nila at nagpapasaklolo. Ngayong sumisikat pa lamang din ng araw at nagkakaroon pa lang din ng liwanag dito sa lalawigan ng Cebu. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Antabayan po mga development pa dyan sa malakas na lindol na yan sa lalawigan ng Cebu. Ingat-ingat po mga kapamilya, mga kapuso, mga kabarkada, mga kapitbahay. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is...